Handa na ba kayong masaksihan ang pinakamadilim na plano ni Tamara? Dahil sa episode na to, hindi lang basta selos ang pinag-uusapan. Buhay na ni Lara ang nakataya. Matapos ang isang gabing puno ng tensyon at pag-aalaga ni Calix, akala natin ay magsisimula ng pagbabago. Pero sa likod ng bawat mabuting hangarin ni Calix, naroon ang nakakatagong kamay ni Tamara na handang gawin ng lahat, kahit ang paglalason para lang mapatalsik si Lara sa buhay ng lalaking mahal niya. Ang tanong, sino unang makakatuklas sa masamang balak ni Tamara? At sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Lara, mananaig ba ang galit ni Calix o ang pagmamahal na pilit niyang itinatanggi? Huwag kayong bibitiw dahil sa episode na to, mawawalan kayo ng hininga sa bawat tagpo. Tara, simulan na natin ang part 32. Napatigil si Lara, nakatingin kay Calix. Parang gusto niya nang sabihin ng totoo, pero alam niyang hindi dapat. Humakbang siya papalapit sa cabinet at kinuha ang first aid kit. Lumuhod siya sa harap ni Calix, pinilit abutin ang sugat nito. Calix, tama na. Hayaan mo kung gamutin ka. Baka maimpeksyon ang sugat mo. Ngunit bigla siyang itinulak ni Calix, dahilan upang mabitawan niya ang kit at kumalat ang mga gamit sa sahig. Huwag mo kong hawakan, sigaw nito. Nanginginig ang boses na puno ng hinanakit. Tumayo ito, naglalakad paikot. Hawak ang sariling buhok na tila sinusubukang pigilan ang sumisiding galit. Araw-araw, Lara, parusa ang buhay na ito. Sa bawat gabi, kailangan ko uminom ng sleeping pills para lang matahimik ang utak ko. Pero kahit na anong inom ko ng gamot, paggising ko, all I see is you. Pakiramdam ko na babaliw na ako. Napatigil siya. Kinuyom ang sariling mga palad sa pag-amin ni Calix. Paggising ko, trabahong kanlungan ko. Patuloy ni Calix. Halos mabasag ang tinig. Kaya ko magbilang ng bilyon. Makipagharap sa board, magpatakbo ng negosyo. Pero hindi ko kayang kalimutan na ikaw ang sumira sa pagsasama natin. At ikaw ang nagtaksil sa kumpanyang alam mo kung gaano ko pinaghirapan. At higit sa lahat, iniwan mo ko at sumama ka sa ibang lalaki. How dare you hurt me? Anitong tila batingaw sa kanyang pandinig. Bagsak ang balikat ni Calix, ngunit nalilisik pa rin ang mga mata. Nakatitig lamang siya, tinatanggap ang lahat ng salita na parang sibat na tumatago sa dibdib. Hindi niya alam na ganito kalalim ang trauma na iniwan niya kay Calix. All these years, hindi din naging madali ang buhay nila ni Katie. I'm sorry. Alam kong wala nang silbi ang sorry ko, pero hindi ko sinasadyang masaktan ka. Ani ang nanghihinang tuhod na makatayo. Mas mainam ng tuluyan na silang maghiwalay. Love supposed to give you peace. Hindi to dapat pagmulan ng tensyon, kagaya ng binibigay nila ni Calix sa isa't isa. They were not destined to be together. Mas lalo lang nilang masasaktan ng isa't isa. Maingat na nilapag ni Lara sa mesa ang panyo, bandage at ang first aid kit. Walang kibong tumalikod siya at lumabas ng opisina. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng malakas na ulan. Walang daladalang payong, kaya't nagkupli siya sa gilid ng building. Nanginginig habang hawag ang bag. Umaasang may dadang taxi o jeep, ngunit halos walang dumaraan sa kalsada. At ang lamig ng ulan ay tila tumatagos sa kanyang balat at kaluluwa. Samantalang bumaba rin si Calix, makalipas ang ilang minuto, nakita nito si Lara sa gilid, basang-basa at nakayuko, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng matagal na tingin. Sumakay ito agad sa itim na kotse. Pag-andar nito, tumapat ang gulong sa isang parte ng kalsada na may naipong tubig. Tumalsik ang malamig na tubig diretso sa kanya. Napapikit siya sa gulat at nang dumilat, nakalayo na ang sasakyan ni Calix. Nanatili siyang nakatayo, nanginginig, hindi malaman kung ang lamig ba ng ulan o ang pait ng ginawa nito ang higit na nararamdaman. Pinilit niyang itaas ang muka, pinunasan ng kamay ang tubig sa pisngi at nag-abang muli ng taxi. Hanggang sa ilang minuto lang ay may nagdating ang 5 taxi. Sumakay siya sa unang dumating. Kinabukasan, napansin ni Calix na wala pa si Lara sa opisina. Wala ring paalam o kahit mensahe mula dito.
Likas ang pagiging masinop nito sa trabaho, kaya nagdulot yun ng kaba sa kanya. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit naka-off ang cellphone nito. Nagpadala siya ng 5 taxi na pwedeng maghatid dito kagabi. Gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Nakauwi naman siguro to ng ligtas kagabi. Napansin ni Tamarang pagkabalisa niya, kaya lumapit at menesahe ang balikat niya. Agad siyang umiwas. Sweetie, bakit parang stress ka? Mamaya o ngayon, gusto mo bang paligayahin kita? Aalisin kong kahit na anong stress sa katawan mo. Ang tagal na mula nang huli tayo. Anitong gumagapang ang kamay patungo sa dibdib niya. Tumayo siya at itinulak ang babae. Hindi na siya nakatiis at dali-daling nagtungo sa condo unit ni Lara. Pagkatok niya, si Katie ang nagbukas ng pinto. Namumulang mga mata ng bata, halata na matagal na umiiyak. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong at umupo upang magpantay sila ng bata. Ayaw pong gumising ni Mommy. Kanina pa po. Anitong sumisigok. Namutla siya at mabilis na pumasok. Nakita niyang nakahiga si Lara sa sofa. Maputla, pawis na pawis at walang malay dahil sa mataas na lagnat. Ako pong may kasalanan. Hikbi ni Katie. Pilit tinatagong muka sa kamay. Nagpatimpla po ako ng gatas kagabi. Baka napagod si Mommy. Lumuhod si Calix sa tagad-niyakap ang bata. Shh! Katie, hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mommy just got sick, okay? Don't cry. Hinaptos niya ang buhok ng bata bago lumapit kay Lara. Maingat niyang pinunasan ng malamig na bimpong noon nito at inayos ang kumot. Minamasdan niya ang bawat hinga, bawat ungol na dulot ng lagnat at ramdam niyang unti-unting nalulusaw ang pader ng galit at tampo na itinayo niya. Matapos niyang tiyakin na nakatulog na si Katie sa kabilang silid, marahang sinara ni Calix ang pinto at muling bumalik sa kwarto ni Lara. Sa paglapit niya, nakita niyang nakakunot ang noon nito, nanginginig ang katawan at pilit na nakakubli sa kumot. Lara, mahina niyang tawag, ngunit hindi ito tumugon. Mukhang giniginaw to kahit pa nakatalukbong na ng kumot. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito at hinila ito papalapit. Mahigpit niya itong niyakap. Pinapainit gamit ang init ng sarili niyang katawan. Sa bawat minuto, ramdam niyang mabilis na tibok ng puso niya. Mahabang katahimikan ang lumipas bago unti-unting humupang panginginig ni Lara. Tulog pa rin ito, ngunit tila kumalmang paghinga. Nakatitig siya sa mukha ni Lara. Mahigpit pa rin ang yakap niya. Para bang takot siyang kumawala itong muli. Hindi lang sa bisig niya kundi pati sa kanyang buhay. Mahimbing ang pagkakatulog ni Lara sa bisig ni Calix nang maramdaman ng lalaki ang marahang paghalok sa kanyang braso. Dumilat siya, bahagyang nalalabo pang paningin. Nagugutom na po ako. Gusto ko po ng fried chicken. Mahinang bulong ni Katie. Nakayupo at nakakapit sa laylayan ng damit niya. Napatingin siya kaagad sa relo sa ibabaw ng bedside table. 12:00 na ng tanghali. Napakunot ang noon niya. Tila hindi makapaniwala na ilang oras na pala siyang nakatulog at nakayakap kay Lara. Umupo siya tuminga ng malalim. Pinilit huwag ipahalatang bigat ng damdaming muling gumugulo sa kanya. Tumingin siya kay Katie na may bahagyang lungkot ngunit nakangiting nakatitig sa kanya. Sige my princess, aniya sabay haplo sa ulo ng bata. Magluluto ako ng fried chicken para sayo. Sandaling tumingin sa kanya kay Lara at bago tuluyang bumangon. Nagpa siya ng alagaan na munang bata. Pagkatapos niyang paupuin si Katie, dumiretso siya sa kusina. Binuksan niyang refrigerator at nakahinga ng maluwag nang makitang halos puno to ng mga pagkain. May karne, gulay at prutas. Perfect. Mahina niyang bulong habang nilalabas ang manok. Tinimpla niyang manok at nilubog sa kumukulong mantika. Wow! Marunong ka pong magluto? Tanong ng bata habang nakaupo sa maliit na stool at nakatingin sa kanya. Bahagya siyang napatawa, kailangang marunong ng mga gawaing bahay. Ikaw may alam ka bang gawaing bahay? Opo, marunong ako magwalis at ligpit ng toys, saka gumawa ng juice. O talaga? Aniyang nilabas ang orange at inilagay sa juicer. Ikaw ang gumawa ng juice ha? I-squeeze mo lahat para fresh ang juice mo. Masiglang sumunod si Katie. Piniga ng piniga ang mga orange hanggang mapuno ang isang baso. Namumula ang pisngi nito sa kasabikan. Maya-maya lang nakahain sa mesa ang crispy fried chicken, kanin
at ang freshly squeezed orange juice na gawa mismo ni Katie. Kumain silang magkasabay, abala sa paglagay ng chicken sa plato ng bata habang ang bata naman ay walang tigil sa pagkukwento. Para po tayong nasa Jabi, pero mas masarap pong luto mo. Napangiti siya, kakaibang saya ang dulot ng sandaling ito. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan nila, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Lumabas sa screen ang pangalan ni Tamara. Calix, saan ka ba? Mabilis sa tanong ng babae sa kabilang linya. Ramdam ang pagkabahala sa tono nito. Dumating ang investors ngayon at lahat sila naghahanap sa'yo. Hindi pwedeng wala ka. Natahimik siya. Muling tumanaw sa kwarto ni Lara kung saan ito mahimbing na natutulog. May kaunting pamumula pa rin ang pisngi sa lagnat. Bumaling siya kay Katie na masayang naglalaro sa maliit na mesa. Calix! Madiin ang boses ni Tamara. Kung hindi ka pupunta, mawawala sa atin ang kumpiyansa ng mga investor. Baka maagaw na naman ang Aquino Group. Mahigpit na pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang timbangin ang desisyon. Ngunit bago pa siya makasagot may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Katie, tumambad ang isang pamilyar na mukha, si Santiago. Anong ginagawa mo dito, Calix? Malamig ang tinig nito at pilit kumakalma dahil buhat na si Katie matapos ibigay ang pasalubong sa bata. May sakit po si Mommy. Inalagaan po niya. Ako nang bahala kina Lara at Katie. Bumalik ka na sa opisina. Alam kong busy ka. Nanigas ang panga niya. Gusto niyang tutulan. Gusto niyang manatili. Ngunit kita niya ang kumpiyansa sa mukha ni Santiago at higit sa lahat, ang katahimikan sa anyo ni Katie na tila mas kampante kapag nandoon ang lalaki. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod, bitbit ang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Habang palabas siya ng pintuan, nagsalita si Santiago. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa pamilya ko. Mahinang umungol si Lara at dahan-dahan ang minulat ang mga mata. Mabigat pa rin ang kanyang katawan at masakit ang ulo. Sa kanyang panaginip, ramdam niyang init ng yakap ni Calix. Ang malamig, ngunit maingat na kamay nitong humahaplos sa kanyang noo. Calix, mahina niyang bulong, halos paus. Bumukas ang pinto ng silid, ngunit sa halip ng pamilyar na presensya na inaasahan niya, si Santiago pumasok dala ang tray na may gamot at isang mangkok ng mainit na sabaw. Lara, gising ka na. Malumani ang tinig ni Santiago habang nilalapag ang mga dala. Pinagluto kita, kailangan mong kumain para bumuti ang pakaramdam mo. Napakurap siya, tila naguguluhan. Kanina ka pa, Santi? Bahagyang ngumiti si Santiago. Oo, kanina pa. Sabi ni Katie ay may sakit ka. Buti na lang at maaga ako nagpunta. Huwag kang magdalala. Nandito ako para mag-alaga sa'yo. Napagtanto niyang panaginip lamang ang init ng yakap at pag-aaruga ni Calix. Ang totoo, si Santiago ang nagbantay sa kanya. Tahimik niyang tinanggap ang baso ng tubig at gamot na inabot nito. Nanginginig ang kamay niya habang iniinom yon. Kasabay ng paghalo ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag, lungkot at pangungulila para sa isang taong wala doon. Lara, bulong ni Santiago. Mahalaga ka sa akin, kayo ni Katie. Sana makita mong pagmamahal ko sa'yo. Nag-iwas siya ng tingin, hindi alam kung paano tutugon. Sa kanyang puso, alam niya kung sinong laman nito. Tahimik na pinakain siya ni Santiago ng mainit na sabaw. Bawat subo ay may kasamang pag-aalala, ngunit hindi na nito natiis ang bigat ng katahimikan. Nilapag nito ang mangkok sa mesa at huminga ng malalim. Lara, nagtamang kanilang mga mata. Alam kong hindi akong hanap ng puso mo, pero matagal na akong naghihintay. Napakurap siya, bahagyang nabigla. Santiago, hinawakan nitong kanyang kamay. Mariin, parang takot na baka wala siyang mawala. Mahal kita, matagal na. Nananatili ako naghihintay sa'yo. Hindi lang ikaw ang mahalaga sa akin, pati si Katie. Naiwang tikom ang labi niya, ramdam niyang sinseridad, ngunit kasabay nun ang bigat ng mga salitang hindi niya maibalik. Kailangan ni Katie ng tatay yung ama sa kanyang paglaki. Patuloy ni Santiago, halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko hihilingin na mahalin mo ko kaagad. Ang hihilingin ko lang, hayaan mo ako maging kasama ninyo. Bigyan mo ko ng pagkakataon, Lara. Bigyan mo ng buong pamilya si Katie. Nanahimik siya. Nanlalambot ang puso sa bigat ng pagtatapat ni Santiago. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sinong tinitibok nito. Naglabas ng isang maliit na kahon sa kanyang bulsa si Santiago. Lumuhod ito sa harapan niya, marahang kinuha ang kanyang kamay.
Lara, mababa ang boses nitong puno ng kaba. Binuksan nitong kahon at kumislap ang isang diamond ring. Napatda siya, halos hindi makahinga. Alam kong hindi madali para sa'yo. Alam kong hindi pa rin tuluyang naghilom ang mga sugat mo. Pero handa akong maghintay. Handa akong mahalin ka at sikitin ng buo. Will you marry me, Lara? Namilog ang mga mata ni Lara. Nabalis at hindi niya kaagad mahanap ang salita. Ramdam niyang init ng palad ni Santiago na nakahawak sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay naguguluhan. Nanatiling nakaluhod si Santiago. Hawak ang kamay, napapikit siya. Pinilit hanapin ang tamang salita. Santiago, bulong niya. Nanginginig ang tinig. Mahalaga ka sa akin at hindi ko itatanggi na napakalaki ng ginawa mo para kay Katie at sa akin. Pero hindi pa tapos ang lahat sa pagitan namin ni Calix. Hindi pa annulled ang kasal namin. Umugot siya ng malalim na hininga. Ayoko maging unfair sa'yo. Hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig mo ngayon. Sandaling nanahimik si Santiago. Kita sa mga mata ang kirot, ngunit pinilit nitong ngumiti. Marahang sinara nitong kahon ng singsing at inago muli sa bulsa. Kung yun ang dahilan, naiintindihan ko. Mahina, ngunit tapat ang kanyang sagot. Hindi kita pipilitin, Lara. Hihintayin kong araw na malaya ka na. At saka ako muling magtatanong. Kinabukasan pagpasok ni Lara sa opisina ay agad siyang napahinto. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay maayos na nakalagay ang isang paper bag na may tatak ng isang kilalang restaurant. Katabi nitong isang maliit na kahon ng gamot, bote ng tubig at bouquet of flowers. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot ang sticky note na nakadikit sa mga bulaklak. Eat well, drink your meds. Walang pangalan, muling sumikip ang dibdib niya. Walang ibang maaring gumawa nito kung hindi si Santiago. Hindi niya alam kung matutuwa siya sa pag-aalala nito o lalo lamang siyang mabibigatan dahil alam niyang hindi pa siya handang sagutin ang inaalok nitong pagmamahal. O baka, hindi na dumating ang araw na masuklian niya ang pag-ibig nito. Umupo siya, hawak-hawak ang sticky note. Santiago deserves to be loved. Mabuti pang ereto niya ito sa ibang babae. Kay Jessa, napangiti siya. Tama, magsiset siya ng date para sa dalawa. Pagbalik ni Calix sa opisina matapos ang meeting, agad niyang nilapitan si Tamara. Tamara, malamig niyang wika. Nagawa mo bang inuutos ko? Na-order mo bang pagkain? Bumili ng gamot at bulaklak para kay Lara? At siguraduhin mo na may note? Napakagatlabi ang babae. Pinipigilan ang pagkadismaya. Si Lara na naman, ngunit pinilit itong ngumiti at tumango. Nasikasa ko na, Calix. Nasa mesa niya ng lahat. Don't worry. Good. Tumalikod si Calix at bumalik sa conference room matapos kunin ang folder. Pagkaalis nito, inihagis ni Tamarang ballpen na hawak. Nangangalit ang mga ngipin nito habang nakatingin sa telepono. Hindi pwede. Hindi dapat laging si Lara ang bida. Dinampot nito ang cellphone at marahang bumulong sa kabilang linya nang sumagot ang kausap. Nilagyan mo ba ng pampasakit ng tiyan ng pagkain? Gusto kong siguraduhin na maya-maya lang ay uuwi ng babaeng yun. Miss Tamara, nagawa na po namin ang utos mo. Salamat po sa malaking tip. Napapikit si Tamara matapos ibaba ang tawag. Pinipigilang lumabas ang inis na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Break time na. Umupo si Lara at nagsimulang kumain. Ganado tong kumain dahil halos hindi nakakain ng maayos kahapon. Naubos ang pagkain at uminom na ito ng gamot. Nagbalik na ito sa trabaho, ngunit makalipas ang isang oras, may kakaibang init na naramdaman sa tiyan si Lara. Una ay banayad lang, pero mabilis itong lumala. Kumirot ng todong tiyan, hanggang sa halos hindi na ito makapag-concentrate sa dokumentong hawak. Napapahawak ito sa sikmura, pinagpapawisan ng malamig. Tila nagtataka kung bakit ang sumakit ng tiyan. Bumagsak ang ballpen sa mesa at sa isang iglap ng labong paningin ni Lara. At biglang bumagsak ang katawan nito sa gilid ng mesa bago tuluyang mawala ng malay. Sa kabilang opisina, sakto namang padating si Calix mula sa meeting nang mapansin ang katahimikan. Laking gulat niya nang makitang nakahandusay sa sahig ng opisina si Lara. Lara! Mabilis niyang sigaw sabay lapit. Agad niyang binuhat ang dalaga. Ramdam ang bigat ng katawan nitong walang malay. Nanginginig ang kanyang boses habang tinatawag si Tamara. Tumawag ka ng ambulansya. Sabihin mo emergency. Dadalhin ko siya sa ospital ngayon din. Tumango si Tamara. Ngunit walang planong tumawag ng ambulance. Nakangisi pa ito sa nasaksihan. Ilang minuto yung wala pa rin ang ambulansya. Hindi na siya naghintay pa. Dali-dali niyang isinakay si Lara sa kanyang sasakyan. Patuloy na sinusulyapan ang maputlang mukha nito
habang binabagtas ang kalsada. Nanginginig ang mga kamay niya sa manibela. Please, Lara, hold on. Dadaling kita sa ospital. Bulong niya habang pinapabilis ang takbo ng kotse. Pagdating sa ospital, sinalubong kaagad sila ng mga nurse at doktor. Hindi na siya umalis sa tabi ng stretcher habang nilalabas ng mga itong emergency kit at kinokonekta ang IV line kay Lara. Sa malamig na hallway ng ospital, nakaupo siya sa bakal na bangko. Nakatungo, nakasandal ang mga siko sa tuhod, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa kaba na kanina pa bumabalot sa kanya. Bawat segundo'y parang oras. Sa kabilang dulo, naririnig niya paglalakad ng mga nurse, ang mga yabag ng doktor, at ang tunog ng mga aparatong medikal. Ngunit para sa kanya, lahat yun ay ingay na lalo nagpapabigat ng kanyang dibdib. Sa nakalipas na 6 na taon, sinubukan niyang itagong galit at sakit na dala ng pagtataksil ni Lara. Pinilit ng ibaling ang atensyon sa trabaho, sa tagumpay, sa lahat ng pwedeng magpawala ng alaala. Pero ngayon nakahiga si Lara sa loob ng ER, nanghihina't walang malay. Parang biglang natanggal ang lahat ng baluti na itinayo niya sa sarili. He actually spared her. Hindi siya nagdemanda kay Casper dahil ayaw niyang madamay si Lara. Napakuyom siya ng kamao at tinukod yon sa kanyang noo. Sa hindi niya na mapigil ang emosyon, nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Paano kung hindi na ito magising? Ang tanong ngayon ang paulit-ulit na bumabangga sa isip niya. Tila pinipilas ang natitira niyang lakas. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tinanggap niya sa sarili ang bagay na pilit niyang itinatanggi. Mahal pa rin niya si Lara. Kahit na may mahal itong iba. Kahit na may pamilya na ito. Grabe, nakakakulo ng dugo. Hindi ako akalaing ganong kalalim ang kasamaan ni Tamara. Ang simpleng pag-aalaga ni Calix ay nauwi sa isang trahedya dahil lang sa selos at kasakiman. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na inakala ni Calix na ginawa ni Lara, lumabas pa rin ang katotohanan sa kanyang puso na kahit anong pilit niya, ang pagmamahal niya kay Lara ay hindi pala kailanman nawala. Mga besh, ang aral natin ngayong araw ay ito. Ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdadala ng tunay na kaligayahan. Ang mga taong gumagawa ng masama para makuhang gusto nila ay laging nabubuhay sa takot na mabuko. At si Tamara, oras na lang ang hinihintay natin bago bumalik sa kanya ang lahat ng kasamaang itininim niya. Ang tanong ay, magigising pa kaya si Lara? At kapag nalaman ni Calix ng taong pinagkakatiwalaan niya, ay siya palang naglagay sa panganib kay Lara. Kaya pa ba niyang magtimpi? Wag na wag kayong BBTO sa susunod na part dahil sigurado kung sasabog ang lahat ng sekreto. Maraming salamat po.